Update ho tayo sa iba pang mga balita mga kabombo. Ang Independent Commission for Infrastructure, ang hepe ho nito, siguro ang mas marami pang mga kaso na mairerekomenda sa Office of the Ombudsman. Habang ang komisyon, mas lalo para kong porsigido sa pagpapanagot sa kabilapuyan ng mga issue dito sa ating bansa. May update si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na asahan pa ang karagdagang mga rekomendasyon para sa pagsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman kaugnay ng manumaliang flood control project sa bansa. Ito ay matapos maihain ng Ombudsman ang unang kaso sa Sandigan Bayan na kaugnay rito. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., itinuturing niya ito isang turning point sa pagpapalagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Patunay umano ito na umiiral ang batas at magbubunga ang kanilang investigasyon. Dagdag ba niya, ang unang kasong ito ay lalo pang nagudyok sa komisyon na paigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa katiwalian. Gihit ni Reyes, simula pa lamang ito at inaasahan na mas marami pang pangalan at kasong may susumite sa mga susunod na araw. Naniniwala rin siyang malapit na mabawi ang pondo na ninakaw mula sa bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. This filing inspires us to work even harder for our countrymen. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen. Moving forward, expect more names to come out and more findings to follow. We will continue to work hard for the Filipino people. Kabilang sa sinampahan ng kaso, ang dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang pa pang individual sa naugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Inihayag ni Reyes na Setyembre 29 nila ito inirekomenda sa Office of the Ombudsman at umabot lang ng halos 2 buwan bago masampa sa Sandigan Bayan. Samantala, sinabi naman ni ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka na mas determinado ang komisyon ngayon na ituloy ang investigasyon at papanagutin ng mga sangkot sa kabila ng umiigting na political noise sa bansa. Ayon sa kanya, nakatuon lamang ang ICI sa masusing pagsusuri, investigasyon at pagbabalik ng pondo ng bayan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Hindi with all the political noise na nangyayari ngayon sa bansa natin, nakaka-apekto ba ito dun sa investigation nyo? Walang ingay na pinakikinggan ng ICI is yung ingay na humihingi ng hustisya, humihingi sila ng mga galit sa corruption. Because basically, yan talaga yung mandato namin. We have to look into these flood control projects, huliin yung mga yan, dalhin sa korte. Sabi nga ni Secretary Dizon, kunin yung mga nanakaw, ibalik sa tao. No? So, naapektuhan kami kasi in the sense na mas gigil kami. Mas gusto namin pagbutihin yung aming trabaho para mabigay namin kung ano yung hinihiling tao bayan. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.